Hindi namin ito mamadaliin. Pero hindi rin naman namin ito labis na iaantala. Hindi kami magpapapressure kanino man na bilisan ito o i-delay ito. Gagawin namin yung trabaho namin ayon sa saligang batas bilang pagsunod sa tinatalaga nito at rules mismo ng Senado. Bagaman wala pong updated rules ang Senado, meron pa ring rules na nananaig ngayon. Yan yung existing rules pa namin. Nakabilang nga dyan yung binanggit ko, that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment. Hunger for power. It will divide the nation. SP, to clarify po, yun pong pagsasagawa or pag-a-amend ng rules for the impeachment trial, hindi din siya gagawin during the recess or it's something na pwedeng gawin during the break? Ngayon na namin gagawin lahat ng pag-aaral, lahat ng panukala, pero kailangan yan aprubahan ng plenaryo sa sesyon ng Senado. So, drafting, sir? Yes. Pero mahabang proseso din yun dahil maraming kailangan i-update sa rules. Kung maalala nyo, mula nung aktual na nakatapos ng impeachment ang Senado sa impeachment ni dating Chief Justice Corona, hindi pa na-update yung rules. At maraming butas yung rules na yon na hindi rin in-update matapos yung karanasan ng Senado nun. Dagdag mo pa dyan yung mga pagbabago sa rules na inilabas ng Korte Suprema para mas mapabilis, mas maging efficient yung trial. Ika nga. But I will state one thing for the record and as a matter of policy. Hindi namin ito mamadaliin. Pero hindi rin naman namin ito labis na iaantala. Hindi kami magpapapressure kanino man na bilisan ito o i-delay ito. Gagawin namin yung trabaho namin ayon sa saligang batas bilang pagsunod sa tinatalaga nito at rules mismo ng Senado. Bagaman wala pong updated rules ang Senado, meron pa ring rules na nananaig ngayon. Yan yung existing rules pa namin. Nakabilang nga dyan yung binanggit ko, that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment and matapos nun, shall notify the House of the date when the prosecutors are set to appear. Pero bago lahat mangyari yung tinatawag yung trial, kailangan muna mag-acquire ng jurisdiction ng Senado. Sa ngayon na tinanggap na ng Senado yan, hindi na may kakailang nasa Senado na yan at impeached na si Vice President Sara Duterte. At bagaman hindi pa nako-convene yung impeachment court, matter of course na lamang yon, ministerial ang pag-take ng jurisdiction ng Senado sa impeachment complaint na ito. Hindi na rin may kakaila yun. Pero kailangan pa matapos mangyari yon, i-amend yung rules, i-update yung rules, i-convene yung court, or base sa rules, pag nagsabi ang rules na kahit na hindi pa kino-convene ang impeachment court dahil nga patapos na ang termino ng 19th Congress, baka pwedeng bigyan ng kapangyarihan yung mga maiiwan na magsagawa na ng mga prosesong pwedeng isagawa bago ang trial. Kabilang na halimbawa, ang pagpapasagot sa nasasakdal. Ang pagbibigay ng pagkakataon sa prosecutor na sagutin yung sagot o reply dun sa answer. Ang pagsusumite ng judicial affidavits ng mga testigo na magkabilang panig. Ang pag-conduct ng pre-trial, pagkakasundo nila, o ito, concede na namin, tama na yan. Ito, hindi kami papayag dito. Pagdebatihan natin yan, presentahan natin ebidensya dyan. O pag-submit ng pre-trial brief. Dahil alalahanin ninyo, bagaman hindi tumutuloy-tuloy ang Senado, ang Senate President, sang-ayon sa rules ng Senado, ay uupo pa rin bilang Senate President hanggang nahalal na ang kanyang kapalit. Dahil ang termino ko ay matatapos pa sa 2028. Kumpara dun sa mga nagdaang Senate President na nagkataong natapos yung kanilang termino ng June 30. Mananatili akong Senate President sa panahon ng break kung saan itong mga bagay na ito ay pwedeng magawa para hindi mag-aksaya ng panahon ika nga ang Senado at ng forthwith trial may proceed already. Sir, ang status po ngayon is tinitingnan pa po ni Senate Secretary and kayo po mismo titingnan nyo pa yung impeachment, articles of impeachment. Si Senate Secretary lang. Kasi ang titingnan lang naman niya, sufficiency in form and substance in terms of the signatures nga.
Nag-comply ba yung verification, yung under oath na form? Napirmahan nga ba ito ng 1/3, which is 102? Pero ayon sa ulat sa balita, 70% ang pumirma. So sobra doble o doble ang pumirma. Sobra doble ang kinakailangan bilang ng pumirma. So yun lamang naman ang gagawin niya. Matapos nun, ilalagay nila dapat yan sa agenda eh. Pero hindi tayo nga umabot doon. Dahil nga, kapos, gahol sa oras, at bakit ba kasi last minute at last hour na? Pero sir, bibigyan ng copy yung mga senators para mabasa na nila? Yes, in fact, we will make it public. I don't see any reason why it should not be made public. It is not a secret document. It is a public document and I believe it should be made public. Sir, sorry, last na po. When is the earliest po sa tingin nyo na mapag-uusapan ninyong mga senador yung rules? June 2. Okay. No, formally, in plenary. In plenary. Pero sir, yung pagdadraft ninyo? Hindi kami na yun. Secretariat principally ang gagawa nun. Hindi na mga senador? Hindi na siguro. Magkukonsultahan na lang kami either virtually about this and simply consult them on the rules. Okay, before Mayan, So, RG, to finish, siguro magda-draft ang secretariat. Papadala na lamang sa mga senador for comment or inputs. Para at least pag-resume namin sa June 2, medyo joined na yung issues. Ika nga, kung ano na lamang yung pagbobotohan kung meron man. okay, before Mayan, RG, Mav, and Cecil, may patanong lang dito, sir. Just to put on record, if BP Sara is found guilty by the impeachment court, does that mean she could no longer seek for any government position? Perpetually disqualified na po ba siya? Yes, the penalty for a person convicted in an impeachment trial is removal from office and absolute perpetual disqualification to hold public office, elected or appointed. Okay, Mayan, and then RG. Good morning, Mav, sir. Sir, ako ba, ate? Ay, oo nga pala. Isa na una pala siya. Sorry, dalawang Sir, Mayan. sir, sabi mo kanina, kailangan amend yung rule, magkakaroon kayo ng pre-trial, mahabang proseso. Yung kay Justice Corona dati, umabot ng 2 months bago nagsimula. So ano yung chance ngayon ng impeachment dito sa Senate? Wala na. Anong ibig sa kasalukuyang Senado? Yes, sir. Kasi 1 month na yung natitira sa 19th sa Congress. Kung ang sinasabi mo ay trial, magkakaroon ba ng trial sa 19th Congress? Depende sa rules na i-approve namin. Kasi gaya ng sabi ko, isa sa mga posibilidad, yung innovation ng Korte Suprema of late, meaning pagkatapos ng rules namin noon, na pwedeng mag-receive ng ebidensya ang commissioners, na pwedeng buuin ng may iwang 12 senador, na maaaring magsimula ng bago mag-June 30. So 19th Congress pa rin yun. Kung yan ang magiging pasya ng Senado ng 19th Congress kaugnay ng rules. So may posibilidad. Trial pa rin yun Bagaman presentasyon ng ebidensya sa commissioner ang technical na salita, trial pa rin yun. So hindi pa din lumipat ng 20th Congress? Kasi naiwan yung 12. Lalampas ng 20th Congress o aabot ng 20th? Aabot ng 20th Congress, oo. Okay, Mayan, okay. Halos tiyak na yon. Aabot ng 20th Congress at ang magpapasya na rito ay ang 20th Congress at hindi ang 19th Congress. Sir, Malalaman pa lamang natin yan matapos ang halalan. sir, may patanong uli. Si Erap na pardon, pwede bang ma-pardon din si Sara at eventually run again? Yes, Erap was not impeached. Erap was convicted and then was pardoned. Yes. Yun dun Not yung by the pardon. impeachment court. Okay. Dahil hindi naman natapos yung impeachment ni dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2. Okay, Mayan. Sir, to be clear lang, Hindi pa ba clear? hindi pa clear. Sir, kasi yung natanong na kayo na pero para lang mas malinaw. Yung kay Senator Coco na sinasabi niyang special circumstance na pwede pa rin magkasundo kayo 100%, mag-convene kayo ng impeachment court during the break. Hindi na yun mangyayari. Only when, as I said, the impeachment court was convened. When we, the legislature, the Senate as a legislature, took note or took cognizance of the case, were all sworn into office and convened the impeachment court.
hindi naman nangyari lahat yun eh. During session. Hindi kami pwede paano namin i-refer yung impeachment sa Rules Committee para i-report out ng plenary para may basihan na magsumpa kami bilang impeachment court at i-convene yung impeachment court. Paano namin gagawin lahat yun ng walang session? So parang dapat sana kahit paano na-report out man lang kagabi sa session. Tapos after nun, kahit hindi kayo nakabuo ng impeachment court, pwede during the break bumuo? Hindi pa rin. Kailangan kasi yung pagsumpa namin at pag-convene ng impeachment court is in session. Ulitin ko ba't ba nyo kami minamadaling gumalaw ng ilang oras? Process lang. Sila mahigit 2 buwan, inupuan, pinag-isipan at pinag-aralan yan. Siguro naman entitled kami ng ilang araw man lang.